So yung akin, so Bangkok. Nitong nag-Bangkok uli ako nito. Bakit ba lagi kang Bangkok? Parang yun yung go-to. Pangalawang parang beses pa lang. Ay, oo nga. Yung madalas ko Vietnam. Yung so yun nga, nag-Bangkok ako nung start nitong month. May nakasabay pa ako na ka-eme flight pa uwi. Talaga? Oo. So kasama ko siya, tapos parang delay na delay yung flight namin nun day. As in yung pa uwi. Nakakatawa nun kasi nakatulog nga ako dahil nga delay yung flight. Pa uwi. Tapos pag-gising ko, lumalapit itong ka-eme na, tapos magpapapicture. Talaga nga naman yung timing, oo. Feeling ko. Bakit delayed? Ha? Delayed na matagal? Well, ano pa nga bang dahilan ng airline na ito? Uy, minsan blessing in disguise yun yung mga nade-delay. Minsan, paano? It happened for a reason. Paano? Yung pagka-delay. Paano Wala. Ang daming ganun na yung parang na-delay. Kunyari, hindi siya nakasakay ng eroplano kasi biglang eroplano magka-crash pala. Bakit hindi pa ngayon? Ito lang iniisip ko kapag nade-delay or biglang nare-rebook, ganyan. Oh. May reason kung bakit hindi natuloy yung yung flight mo. The feeling ko yung reason lang dito medyo inefficient. Ayaw talaga. Burnt toast theory. Sige, yung burnt toast theory? Ano yun? Ang hirap. Burnt toast. Burnt toast theory is a mindset and parable that suggests that minor time-consuming inconveniences such as burning and remaking toast before traveling to work would avoid greater harm or lead to other positive outcomes. Hindi naman yan applicable dito sa Pilipinas kasi yung pagtotoast hindi naman yung ginagawa dito sa Pilipinas. Kumakain nga tayo ng toasted bread. Gagawa ka ng itlog, tapos yung mga balat-balat ng itlog napunta dun sa ganun. Bakit mo gusto mo parang balat ng itlog theory. Paano mas maganda yun? Ganda pang Pinoy. Balat ng itlog theory. Nestle cream. Okay, go. Ano sa kwento mo, go? Ayun, sa pangalawang beses ko pala pangalawang beses pa lang ako nag-Bangkok. Yung first ay this year lang din pala. Yung first Bangkok ko, this year lang din nung nag-Songkran. Saktong Songkran. Nakakaloka yung Songkran kasi meron silang train na maganda, 'di ba, sa Bangkok. Maayos yung nila dun yung MRT. Tapos nung panahon na yun, dahil nga Songkran, yung mga sumasakay sa loob ng tren, mga basa. Tapos ang baho ng tren. Kasi amoy kulob. Amoy kulob. Sino lang yung mabaho? Hindi ka talaga kasama? Hindi ako nakibasa. Para saan pa nag-Songkran ka, te? Kung hindi ka naman nakibasa, arte-arte talaga nito. Ayoko nababasa kasi baka dumami ako. Ako visit. Tapos this year, yung pinunta mo? Ang pinunta, kasi nung first kong punta, na ako, mga turista things, mga museum, ganyan. Doon nag-museum pa rin naman ako this time. Pero mas ang ginawa ko na ngayon, na lang, kain. Shopping. Nakita ko, nag-leisure projects ka na naman, ha? Kasi naka 70% off sila. Yes. So magkano yun? 5,000? Hindi 4,000? Hindi nga, basta mura. Tsaka nag-mocha ako. Hindi pa nakapag-mocha yung Museum of Contemporary
Art. Architecture? Tama diba? Museum of Contemporary Art. Ang ganda doon. Okay. Napunta mo na rin ba yan? Hindi pa. Hindi ko alam eh. Kung napuntahan ko na. Ayun, yung Ano ba yung tsura? museum. Puti. Hindi ko ako dito. Pero maganda yung laman. Okay. Tsaka may ano doon, may coffee shop sa Mocha na masarap yung mga sinaserve nila na kape. Tapos nagano rin ako, Bangkok Art Culture Center. Bangkok Art and Culture Center. Ay, cultured naman pala. Yes, kasi yung Kaya ayaw magpabasa. Oo. Kasi yung Bangkok Oo. Art Culture, napapaligiran siya ng mga mall. So, yung Siam Paragon, Siam Center, yan. Siam Discovery. Anong favorite ng mga brands na nandun sa Bangkok para ilista namin? Leisure Kasi Prad. napakadamot Ang mo kapal ng magbigay mukha ng mo, mga binibigyan kita ng mga reko. Yung mga favorite kong pinupuntahan doon, Greyhound original. Greyhound, may Greyhound Cafe dito sa Pilipinas. Tapos, Okay. Leisure Projects. Tapos sa Warehouse 30. Di ba Yes. nakapunta ka doon? Yung nung nareko ko? Oo. Yes. Carnival, yan. Ano pa ba? Fly now. Mga pambabae. Fly now and Fly now 3. Fly now 3 pala. Saan yun? For the 3rd. Diyan sa may sa city mismo. Green Hills. Yung Fly now kasi, yun yung parang medyo, elegant. Yung Fly now 3 or Fly now the 3rd. Yun yung medyo Casual. edgy. Ganun. Pero marami, kasi nga diba, dikit-dikit yung mga mall. Parang mas marami ata silang mall kaysa sa atin eh. Parang doon yung... Parang, diba? oo. Parang yung EDSA nila doon, parang feeling ko nasa 20 yung mga mall, ganyan. Tapos alam mo ba, na yung Siam Paragon, may time pala na siya yung pinakasikat sa Instagram na location. Kasi ang daming nagpi-picture doon, tapos ina-upload sa Instagram. Akala ko dahil madami nagpo-Pokemon Go. Sa Instagram? Sorry. Baka din. Ang sabaw natin. Kaya pa ba natin? Parang, I think, guys, walang kwenta to, Living to its name. Living up. Ha? Aba, Living up. bago na ba? Sa akin, ay nagpunta kami, 8 kami, kasama si Rin, sa Kenya for the Great Migration. And then, bumaklas kami. Baklas! Napakalayo. Bumaklas kami sa Cape Town, sa South Africa. So, dahil wala masyadong nakinig sa geography dati. Hindi namin alam na napakalayo magdulo pala yung Cape Town. Cape Town. Alam ba kung gaano kamahal yung eroplano from Kenya to South Africa? Alam ko, kaya nga nag-back out, diba? Hindi yung, Alin? lang yun. Yung eroplano within Africa. Pero, from Kenya to South Africa, alam mo magkano? Magkano? 27,000. US dollars? Hindi naman! Sabi mo kasi napakamahal. So, akala ko... Ang mahal ng GP, pag Oo supposedly, di ba? Pag kunyari within Europe, pag lumilipat-lipat ka, 2,000, ang hirap mo minsan na partner. Syempre, banter. $27,000. Malay ko ba? 1,000,000. Yun. 1,000,000. Sobrang mahal. Wala na kami magawa kasi nakaplan na. Tapos parang yung nabili na tickets ay Kenya, Clark to Kenya, and then Cape Town to Clark. Tapos ganun pala kalayo. Dalawang country lang ba yung napuntahan nyo? Dalawa lang. Akala ko may Zimbabwe din. Sina Yosh yun. Sila lang yun. Hindi na sila sumama sa Cape Town. Isa talaga sa mga super gusto kong puntahan, makita yung Great Migration. So yung Great Migration, guys, ito yung pag-migrate. Ng mga nurse.
The Great Migration. Pag-migration ng mga nurse papunta sa US, sa Canada, yan. Nangyari Kasi yan, wala early talaga, 2000. wala talagang makain dito. Walang makain dito. So, ayun, millions sila talagang dumadaan sila ng river. Tumatakbo yung mga nurse. Shoot. Lumilipat na. Yan yung Great Migration. Gusto ko yung makita. Tapos habang, sa gitna ng kasi nga, naghahanap sila ng literal na greener pastures. Kasi tagtuyot ba? Tagtuyot ba nung Seryoso tanong mo na. Ito na. Ito naman. Hindi nurse So yung Great Migration, ito yung millions of wildebeest, gazelles, and zebras yung lumilipat from Tanzania, from Serengeti, Tanzania to Kenya, to Masai Mara, Kenya. And then, tuwing August yun, tapos later, babalik ulit sila. So, yun yung Great Migration. Pero yung Nat Geo levels na na migration. Tapos, yung parang National Geographic na nakikita lang natin dati sa sa National Geographic. Nakakainis sa sabi ni Virgin, Serengeti, di ba yun yung province ni Monica kayo? Maraming tuna doon. Ay, hindi, Jensen pala yun. Okay. Jensen. Anyway, millions yun, tapos in batches sila. So, tuwing August, parang sabi, July to August yung parang peak ba? Oo. Yung peak. Yung wildebeest, kung hindi nyo natatanong guys, charot. Yung wildebeest, ito yung kung saan nahulog si Mufasa nung hindi siya hinawakan ni Scar. So, wildebeest migration yun. Pero stampede stampede levels, tumatakbo sila. Kasi ginugulo sila ng mga hyena. Alam mo, parang hindi magandang yun yung example mo ng mga wildebeest. Kasi parang sinasabi mong pumatay sila ng lion. Hindi sila pumatay ng lion. Ang pumatay kay Mufasa ay si Scar. Nagkataon lang na alam mo, historical revisionist ka talaga, JP. Historical revisionist ka. Kung nanonood ka ng teleserye, si Scar. Si Scar. Pero alam mo, actually, before nito, hindi ko talaga alam kung ano itsura ng wildebeest. At alam mo ba, yung wildebeest ay isa sa 5 ugliest animals in the safari. Ay, grabe ka naman sa kanila. Oo, sila nagsabi lang. So, wildebeest, hyena. Yung hyena, I agree. Hyena, vulture, warthog. Warthog si Pumba. Bakit siya naging ugly? Ang cute kaya ni Pumba. Hindi ako tinanong. Sorry wala ako dito. Hyena, vulture, warthog, wildebeest. Sino gumawa ng list niya niyan? That's so wrong. Hindi ko alam. Kapag yung panglima, alam mo yung panglima? Pag di mo mahanap, JP, yung panglima na ugliest animal. Ano? Sige. Nakikita mo yun? Ang gumawa pa niyan, ang pinaka. Yung number 5, Up for debate pa. Marabu stock. Check nyo. I think yung naman namin, yung bida-bida namin editor, lalagyan naman ito yung pictures. Yung Marabu stock, siya, parang meron siyang goiter. Or parang, actually, ano pa nga yung goiter eh. Check nyo yung check nyo yung itsura. Hindi goiter. Actually, parang balls. Parang balls. Bakit ka ba yan yung sinabi? So anyway, yung wildebeest, yung migration nila, yun yung parang yun yung story of the Noche Buena. Yung paglipat nga nila. At this time, sila, from Kenya to Tanzania. Tapos yung aabangan nyo, yung pag-cross nila ng Mara River. Tapos kasi dun sa Mara River, kasi nga medyo tatanga-tanga tong mga wildebeest. Alam naman nila may crocodile. Tawid pa rin. So may nakakain ng crocodile. May nakita kayo? Aftermath. Medyo malas kami kasi yung pagpunta namin, nangyari yata yung crossing
The day before, tsaka the day after. Kasi in batches sila eh. Hindi sila naman isang buong ano. Saan sila dumaan? Crossing Ibabaw? Ilalim? Cubao ilalim. Ay, traffic yun. Kasi nag-try sila mag-energy. yung mga nurse ba to? Nurse yan.